So yun guys, magluluto tayo ngayon. Ayan yung dilis and manok. So ito ay budget-friendly lang na ulam dahil ito na lang nasa ref namin at lulutuin namin siya. So ito yung mga gagamitin ko, asin, kalamansi, bawang, itlog, cornstarch, ketchup, pangsawsawan, paminta, harina, magic sarap, o yan, harina ulit, mantika, syempre para pag ipiprito mo at saka patis pampalasa. So, yan na yung mga lulutuin natin ngayon, guys. Pwedeng-pwede na itong lutuin sa bahay niyo dahil murang-mura lang ito at masarap. So, ayun na nga, simulan natin. So, yan. Sa panahon yan, hinahanap ko yung chopping board kasi hindi ko alam siya kung saan nakalagay kasi kailangan ko hiwain yung manok. So, di ba, ang tagal ko dyan. So, pagpasensyahan niyo na kasi, ayan, natagpuan ko na ang chopping board. So, ayusin lang natin ang camera at tatadtarin na natin ang manok. So, kumuha ako ng palanggana. Kanggana ba yan? Basta lalagayan ng manok. So, yan, hiwa-hiwain ko na yan. So, dahil anim kami dito, kailangan mapagkasya ko sa anim yung manok na yan. Kaya na, nag-struggle pa siya sa paghiwa. So, pasensya na guys, hindi ako ganun ka-expert tsaka mapulot kaya ang kutsilyo namin, no? Kaya hindi ko mahiwa na maayos yung manok. So, ayan. Hiwain na natin na maliliit kasi pandagdag ulam lang to kasi may dilis naman tayo na ulam. So gagawin natin yung parang crispy dilis. Ayan. O ito niya yan. Ayan, idadagdag lang natin yung manok kasi sayang naman nakatumbok lang siya sa ref. So lutuin na natin. So yan, ang gagawin ko guys is maghiwa ko ng bawang kasi ilalagay natin yan dun sa marination ng manok. So yun nakita nyo may aso pang sumisilip at nakahiga. So ayan guys, hiwain na natin yung bawang, didikdikin, at ilalagay natin yan sa manok. Nakita ko lang to sa TikTok, tsaka ito rin yung ginagawa namin So ayun na nga no guys, nice ice cream basahan dyan. Alam ko sa mga panahong to ay naglagay ako ng kawali sa aming kalan. So hindi ko na napakita kasi walang naghahawak ng camera ako lang mag-isa. So yan, tagihiwa na tayo ng kalamansi dahil ilalagay din natin yan sa manok para mabalansin niya yung alat kapag nilagyan na natin ng patis. So nakita ko to na ito daw yung ingredients ng Max sa kanilang fried chicken, ang patis. So kung hindi, di sorry. So yan, hiwa pa tayo kasi maliliit tayong kalamansi. Dagdagan natin, damihan natin. And ayan, indalagyan na natin ng patis. Sa isang cup lang kasi, malilit lang naman yung malaking onti lang. So baka umalad pa magkasakit tayo sa bato, mahirap yun magastos. So itabi na natin yung mga sobrang kalamansi. So yan, nalagyan natin ng onting magic syrup. Onti lang, kasi may si Papa dyan, tsaka paminta. May siya sa mga ganyan. Mga anak ko ang sakat sa bato, sa kidney, sa maalat. So, yun na, no? Nilagyan na natin yung chopping board sa kutsilyo sa lababo kasi hindi naman natin na siya kakailanganin. So, ayun na guys. Ibinalik ko yung mga ginagamitan ko. Inayos ko yung camera at di ko alam kung anong ginagawa ko dyan na yan. Kumuha pala tayo ng pagdalagyan dahil sasalain natin tong arena. So guys, kapag bibili kayo lalo na sa mga palengke, sa mga tindahan lang, make sure na sasalain niyo yung arena kasi may mga bukbuk yan, may mga insekto ng harina pa na nakasama dyan. Pero kung sa mall niyo siya bibilin kasi, kumbaga na ano na yun na palinis na process na, nasa plastic na siya, like ito na expose siya. Nasa sako lang siya. So yan, ang dami ko nakita guys, so itinapon ko na at aanin natin ulit yan. Sasalain natin ulit yan para ma-make sure na wala na talaga siyang kasama.
So yun guys, muna sana natin siya sa pangalawang beses para safe at sure na sure na malinis ang ating harina. So pasensya na kayo kung may naririnig kayong ingay na aso kasi maingay talaga sila pag may dumadaan na pusa. So lalagyan natin yan ng paminta at asin at magic sarap yung dilis. Kasi baka hindi kumapit ng ganun yung ano natin yung breadings natin. So lalagyan natin siya. At yan po ay nilalagay kong cornstarch para pampa-crispy daw. Sabi ni Mami, at ayan, nagyan natin yan ng asin, maraming asin dahil may di tayo sa maalat. So ayan, mix. Tapos malinis yung kamay ko Baka isipin niya hindi malinis sa bukas ko ng kamay. So ayan, minix na natin siya. Yan ang una natin lulutuin guys, bago yung manok kasi mamarinate muna natin yung manok ng medyo ilang minutes para kumapit yung lasa. So ayan, kinuha ni itlog. Actually, nabasag na siya kaya ganyan nangyari. And, yan. Haluin lang din natin itlog. And then, ilalagay din natin yan. Lalagay natin yan sa dilis and lalagyan din natin ng konti yung manok. So, para medyo may kakapitan yung breadings natin ng arinan natin. Hindi nyo mapapa-crispy. O, diba? So yun, nagpapainta tayo ng kawali at lalagyan na natin ng mantika dahil lulutuin, piprituhin na natin ang lilis at ang chicken. So yan guys, inuna ko ng sinalang yung lilis. Di ko napakita kasi di pala nakaplay to. Di pala siya nakaplay. So yan, ituhin na natin huwag natin masyado nakasan yung apoy. Kitamtaman na para hindi siya masunog. Ayan, balik rin natin para magluto siya ng pantay and sure natin ng crunchy. So yan, papatitin ko sana sa kapatid ko kaso ilaw pa pala siya. So masyado pa siyang maputi. Para if matabang siya, madadagdagan natin or matitimplahan ulit natin siya.
So yan guys, magsarang ulit tayo ng panibago, no? Kasi medyo madami-dami to at madami rin kami kakain. So kailangan marami talagang lulutuin para magkasya sa amin ang ulam. Kaya natikman na siya ng kapatid ko. Sakto na yung lasa, masarap, crispy, hindi maalat, hindi matabang. So goods na yan. So guys, ito naman na yung chicken. Nalagay na rin natin siya sa breadings and piniprito na rin natin siya. So say hi to our dog, Shopee. Hi, Shopee. And ito na yung finished product ng ating dilis. So very crunchy siya and para siyang balat ng manok. Para siyang chicharon. So pwede siyang pampulutan po. Ulam ko yung anong tip niyo basta kainin niyo siya. Yan ang sarap, diba? Pabi na babi sa Red Horse. Charing. So next naman is itong chicken. So masarap din siya. Hindi siya ganun kaalat kasi tinikman ko na kanina. And yun guys, kakain na kami. So yun lang. Bye guys!